Sa isang realidad na ayaw umunawa at madalas puno ng pagtanggi, ikinwento na ang Demon King ay tila pilit na hindi tinatanggap ang katotohanan. Nakatayo raw siya roon, tulala, dahil ni hindi daw kumapit ang itim na apoy na matagal na niyang ipinagmamalaki. Hindi man lang nito nagasgasan ang mga hero, kaya naiisip niya ng mapait kung paano na ibaon ng espada ng hero ang talam nito sa matitigas niyang kaliskis at tumama pa sa pinakailalim ng kanyang puso. Hindi raw niya maintindihan ang nangyayari. Sa isip niya, mas mataas siya kaysa sa lahat. Siya raw ang pumasok sa Demon King Academy bilang pinakamahusay, nagtapos bilang huwarang estudyante, at buong buhay na inialay sa pag-aaral ng Demon King Standard, ang pundasyong teorya na itinayo pa ng unang emperador. Ikinwento na sinunod niya ito ng eksakto, nagtayo siya ng tore, nangidnap ng mga prinsesa, at hinayaang lumakas ang mga hero na susubok na iligtas ang mga ito. Naniniwala raw siya na ang galit at dalamhati ng mga hero ang pinakamagandang handog para sa isang Demon King, kaya pag pinatay sila ng maaga ay sayang lamang. Ayon sa pamantayan, dapat munang palakasin ang hero para mas masarap na kainin, dahil habang mas malakas ang hero, mas masarap ang putahe. At buong paniniwala niya itong sinunod, kaya iniisip niyang ang pagdomina sa mundo ay oras na lang ang hinihintay. Habang patuloy siyang sumisipsip ng galit at lungkot mula sa napakaraming nilalang, naging Demon King siya na walang kapantay ang lakas. Ngunit ngayon, nakahandusay siya sa lupa, balot ng dugo. Ikinwento na napasigaw siya, tinatanong kung bakit ganito kahamak ang magiging katapusan niya. Ang mga mata niya raw ay puno ng pagkalito at pagkabigla sa isang pagkatalong hindi niya kayang ipaliwanag. Samantala, ang hero daw ay tumingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Sinabi nitong pare-pareho lang daw ang Demon King at ang iba pang demonyo, pawang basura. Sarkastiko pa nitong ipinaliwanag na mga demonyo raw mismo ang gumagawa ng sitwasyon, pero lagi pa ring nagtataka sa resulta. Wala raw siyang mahanap na matinong dahilan sa ganitong ugali. At nang tumutol ang Demon King sa sinabi ng hero, ibinunyag daw ng hero na ang pagdukot nila sa sikat na prinsesa ay simpleng senyales lamang. Isa raw yung paanyaya para simulan ang Demon King activity at, sa huli, isang paalala na oras na para pigilan siya. Tinuligsa ng hero ang kahangalan ng ideya ng pagpatay sa hari ng mga tao. Ipinaliwanag niya na kapag ginawa iyon, malulubog lang ang kaharian sa kaguluhan. Kapag nadukot daw ang hari ng mga tao, agad mag-aaway ang mga sakam sa trono at magsisimula ang digmaan sibil. Dahil dito, hindi raw sa Demon King mapupunta ang galit ng tao, na ibig sabihin, hindi siya lalakas o usad sa panibagong antas, bagay na salungat sa itinuturo ng pamantayang pinapahalagahan niya. Sinabi rin ng hero, may halong panunokso at pasasalamat, na kung hindi pumunta ang mga hero sa tore ng mga demonyo, mismong mga demonyo ang nagpapadala ng mga halimaw sa mga baryo. Nakatutulong daw yun sa seryosong pagsasanay ng mga hero. Ngunit mas nagiging epektibo raw ang pag-ensayo kapag nasa tore na sila, dahil ang unang palapag ay laging puno ng mahihina, perpektong lugar para sa pag-level up at paghasa ng kasalukuyang kakayahan. Naalala ng Demon King, puno ng panghihinayang, kung paanong maingat niyang hindi pinapatay ang mga hero sa kalagitnaan ng laban upang makakuha pa ng mas maraming enerhiya. Buo ang paniniwala niya noon na iyon ang hinihingi ng standard. Hinugot ng hero ang espada mula sa katawan ng Demon King, dahilan para mapasigaw ito sa sobrang sakit. Doon niya hinarap ang Demon King sa isang mapait na katotohanan, kapag tumatanda at nakakasawa na ang tore, pinapatay lang nila ang Demon King para may bagong lumitaw, kasama ang panibagong tore. Ang buong lugar daw ay wala namang iba kundi isang malaking hunting ground na ginawa para sa mga hero. Sumabay ang tawanan ng iba pang hero habang nilali nila ang Demon King. Nagpapasalamat pa sila, nang may matinding panunuya, dahil sa tulong nitong napaangat nila ang kanilang level. Tinawag pa nila siya, nang may insulto, hindi lang Demon King kundi para bang ninong na nagpalaki sa kanila. Nakatayo ang mga hero sa ibabaw ng pagod at sugatang kalaban, bastos na ipinapakita ang tuwa sa dami ng lot na nakuha nila. Paulit-ulit pa silang nagpasalamat, nang may pang-aalipusta, dahil sa ibinigay nitong pinakamabisang lugar para mag-level up at magsanay ng husto. Paulit-ulit daw inisip ng Demon King ang salitang Godfather, hindi makapaniwala.
Hindi raw niya matanggap na ang tore na ipinagmamalaki niya ay para sa kanila ay isang simpleng training ground lang para makalakam ng puntos. At kahit inamin ng hero na matibay talaga ang Demon King, at marami ng hero ang napatay nito. Maliit lang ang tingin ng hero sa lahat ng sakripisyong ginawa ng mga naunang bayani. Para sa kanya, wala yung halaga at nagdagdag lang ng kaunting pangalan sa Demon King. Habang nagpapalam pa siya ng may pagmamaliit, naghahanda na rin siyang tapusin ang buhay nito. Sa puntong iyon, nagliyab ang galit ng Demon King dahil sa matinding pang-uuyam at panghahamak na natanggap niya. Nag-aapoy ang isip niya sa tanong kung ano pa ang silbi ng Demon King standard kung ganito rin lang ang kahahantungan niya. Tumanggi siyang mamatay ng walang saysay at sa ganitong kahiyahiyan na paraan. Kaya buong lakas siyang sumigaw, ipinapahayag na siya ang tunay na Demon King habang napakalakas na enerhiya ang nagsimulang magtipon sa paligid niya. Ngunit bago pa man siya makakilos, pinugutan na siya ng hero. Sa huling saglit ng kanyang buhay, nakita niyang nagtatawanan at nangungut siya ang ibang mga hero habang nakatingin sa kanya. Tinitigan niya sila ng madiin, tila banta na pagbabayaran nila ng mahal ang pang-aalipustang ginawa nila. Sa isip niya, nanumpa siyang maghihiganti. Ngunit tumayo ang hero sa tabi ng kanyang ulo at binalaan ang mga kasama na huwag ito masira. Halata ang kasakiman niya dahil gusto niyang mapasakamay ang mga sungay ng Demon King. Doon biglang napansin ng hero ang kakaibang mga kislap na lumalabas mula sa katawan ng nakabulagtang Demon King. Sa mga huling sandaling iyon, nagpa siya ang Demon King na ayalay ang natitirang patak ng kanyang buhay upang tuparin ang huling mithiin. Huli nang napagtanto ng hero na may napakadelikadong mangyayari. Sumigaw siya, inuutusan ang mga kasama na tumakbo kaagad. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ng Demon King. Umalag ang paligid sa napakalakas na pagsabog at naglaho ang lahat sa gitna ng nakakabinging dagandong at mga sigaw ng nagkakapanikang hero. Sa pinakahuling sandali, napagtanto ng Demon King nang may mapait na pangunawa na mali ang buong standard. Ginamit lang pala ito ng mga hero upang pagtawanan sila. Nais niya sanang mabigyan pa ng isa pang pagkakataon, ang pagkakataong baliwalain ang standard, at baka pati ipakanan ito sa mga goblin bilang paghihiganti sa lahat ng nangyari. Isang tinig ang tumawag sa pangalang Pierce Diaz, bumasag sa katahimikan ng kadiliman, at naging dahilan para magising siya at damilat. Napatingin siya sa paligid, lubos na nalilito. Pilit iniintindi kung ano ang nangyayari at nagtataka kung buhay pa ba siya. Lumakas ang mga boses na nagmamadaling humihiling na lumapit siya sa entablado, at doon niya napagtanto na ang pangalan na tinatawag ay kanya. Hindi makapaniwala si Pierce Diaz sa nangyayari habang may isa pang taong nag-udyok sa kanyang umakyat. Biglang pinutol ng principal ng akademya ang sandali at pinagalitan siya dahil sa pagiging lutang sa mismong araw ng kanyang graduation, lalo pat siya ang kinikilalang henyo ng paaralan. Nang tuluyan niyang makita ang pulang badge, ang simbolo ng pagtatapos sa Demon King Academy, napagtanto niyang bumalik siya sa nakaraan, 15 taon nang lumipas, at naroon siya muli sa araw ng graduation. Habang tinatawag ang mga nagsipagtapos para umakyat sa entablado, malinaw niyang naunawaan na kahit hindi niya alam ang dahilan ng kanyang pagbabalik, hawak niya ngayon ang isang gintong pagkakataon. Isa sa mga propesor ang nagsabi sa kanya na maghanda bilang nangungunang estudyante, si Pierce Diaz, dahil siya ang kukuha ng panunumpa para sa lahat ng bagong Demon King. Sa harap niya ay lumitaw ang kumikislap na mga batas, ang paalala ng Demon King Standard, ang obligasyong magtayo ng isang tore sa loob ng sariling teritoryo, mangidnap ng prinsipe o prinsesa, gumawa ng mga kaguluhan bilang mastermind at mag-iwan ng mga pahiwatig, palakasin at alagaan ang mga hero para makakuha ng enerhiya mula sa kanila, at sa huli, punuin ang mga unang palapag ng mahihinang halimaw upang dahan-daang tumaas ang hirap. Tinitigan niya ang lahat ng iyon nang may matinding pagkasuklam. Ang mga pamantayang iyon, nakabisado niya noon hanggang sa punto ng pagsusuka. Ang mga panuntunang sinunod niya ng buong buhay at may sukdulang katumpakan, ngayon ay mukhang basura na lamang sa kanyang paningin. Basura na nagdala sa kanya sa kapahamakan at nagpaikot sa kanya na parang isang tupi na pinaglalaroan ng mga hero. Habang nakatayo si Pierce sa gitna ng seremonya ng graduation, tinanong niya ang sarili kung ano pa ang silbi ng pagpanampa sa harap ng lahat na susundin niya ang mga patakarang iyon habang buhay, gayong alam na niya ang magiging trahedyang kalalabasan nito.
Ramdam niya ang matinding galit sa mismong ideya na uutusan siyang sundin muli ang mga batas na iyon. Hindi nagtagal ang katahimikang pinipilit niyang panatilihin. Tinawag siya ng opisyal, inuutusang lumapit upang bigkasan ang dakilang Standard bilang nangunguna sa klase. Ngunit dito niya tuluyang sinira ang lahat ng inaasahan. Sa malamig at diretsyo niyang tugon, mariing inihayag ni Pierce ang ganap na pagtanggi. Nabaling ang lahat ng pagtataka at pagkalito ang buong kapilya, hindi maunawaan ng mga kapwa nagsipagtapos kung ano ang nangyayari. Hindi pa siya tumigil sa simpleng pagtanggi. Sumigaw siya, mariing ipinahayag na hinding-hindi siya manunumpa sa isang katawa-tawang panata. Tinawag pa niyang pinakastupido at pinakamababang gawain ang pagsunod sa Standard. Ipinahayag niyang malakas, sa harap ng lahat, na ang mga batas na iyon ay basura lamang. Doble ang tensyon at biglaang pag-aalala sa buong lugar. Naghalo ang pagkabigla at pagka-horror sa mukha ng mga demonyo at estudyante sa hindi pa nangyayaring pagwawalang bahala na iyon. At doon nabura ang dating imahe ng pinakamatalino at pinakamahusay na mag-aaral. Sa mismong sandaling iyon, ayon sa mga nakasaksi, si Pierce Diaz ay naging baliw ng siglo. Galit na pinagsabunutan ni Archduke Arcane Blerimph ang mesa, at mariing nagbanta na ipapatay si Pierce sa mismong lugar dahil sa kapal ng mukha nitong insultuhan ang sagradong Demon King Standards. Ngunit sandali siyang nag-isip upang pigilan ang mas malalang kaguluhan. Sa huli, nagpasya siyang bigyan pa si Pierce ng huling pagkakataon dahil sa dating kahangahangang asal nito at sa hindi matatawarang talento. Binigyan niya si Pierce ng dalawang pagpipilian, bawiin ang mga mapangahas na sinabi at humingi ng tawad sa buong Demon World, o tanggapin ang parusang itatalaga siya sa rehiyong Eren. Nag-umugong ang bulwagan sa mga nag-aalalang bulungan tungkol sa Eren, isang dimensyon na kinikilala bilang libingan ng mga Demon King, isang sentensya ng tiyak na kamatayan. Kung saan sila namamatay ng 12-12 ina. May mga nagtanong pa ng may galit kung bakit binibigyan pa ng isa pang pagkakataon ang kriminal, na tulad ni Pierce, imbes na patayin agad. Para sa kanila, hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Sa mabigat na tono, binalaan siya ng Archduke na ang Eren ang pinakamasamang rehiyon, lugar kung saan napakaraming Demon King ang nalipol. Ngunit pinutol ni Pierce ang kanyang salita sa malamig at mapanghamong paraan, at diretsyong humiling na ipadpad siya roon kaagad. Ipinahayag niya ang matibay na desisyon na pumunta sa Eren upang patunayan na ang mga sagradong Standard na kanilang pinahahalagahan ay puro kahangalan lamang. Lubos na nabigla ang Archduke sa sinabi niya. Nawalan na ng pasensya ang Archduke at napasigaw sa galit, tinawag si Pierce na walang pag-asa. Doon na niya ibinaba ang agarang kautusan, itatalaga si Pierce sa Eren bilang deployment zone. Tinanggal niya lahat ng pribilehiyo na normal na ibinibigay sa mga top Demon King at pinagkaaitan siya ng sinumang demonyong dapat sana ay sasama sa kanya. Bumukas ang malaking gate at tila nilamon si Pierce, kasabay ng mahigpit na utos na ipinagbabawal siyang bumalik sa Demon World hanggat hindi niya natatapos ang conquest. Habang nahuhulog siya sa portal, tinanggap niya ang kanyang kapalaran, iniisip na ito ay natural na resulta ng kaguluhang siya mismo ang lumikha. Naalala niya sa sandaling iyon na ang Eren ang lugar kung saan nakatira ang mga hero na pumatay sa kanyang unang buhay. At napagtanto niyang maging bago pa man siya bumalik sa nakaraan, pinili na niya ang Eren noong una pa, dala ng kayabangan at paniniwalang ang pinakamalakas ay dapat harapin ang pinakamalaking panganib. Inamin niya sa sarili, na ang kayabangan ang naging dahilan ng pagkamatay niya noon. Dahil sinamantala ng napakaraming bayani doon. Ang bulag niyang pagsunod sa mga pamantayan. Sa wakas, maluwag siyang lumapag. Ibinuka ang kanyang mga pakpak. Sa gitna ng nagyayelong paligid ng Irgest Mountains. Sa hilagang kontinente, handa nang simulan ang kanyang bagong paglalakbay. Buo ang pasya ni Pierce Diaz ngayon, na hindi na niya hahayaang maulit ang nakaraan. Ngayon, siya ang gagamit sa mga pamantayan ng mga bayani. Para sa sariling kapakinabangan. Sa halip na maging biktima nito. Bumalik ang mga pangyayari sa panahong. Bago pa magsimula ang seremonya ng pagtatapos. Maingat na inihahanda ni Gordon Derek ang sarili. Pinapaganda ang hitsura, bilang nangunguna at pinakamahusay na nagtapos sa Demon Academy. Ayon sa batas ng mundo ng mga demonyo. Ang akademya ay nagsasanay ng mga demonyo para magsilbi sa mga hari ng mga demonyo. Ang pinakamagaling na demonyo ay itinalaga upang magsilbi sa pinakamagaling na Demon King.
Dahil dito, nag-uumapo ang inggit at selos ng mga nagtapos, na pumangalawa at pangatlo, na sana ay mas nagsikap sila, para makamtan ang karangalang magsilbi. Para kay Gordon, lahat ng Demon Kings ay dakila, ngunit naniniwala siyang wala ni isa man ang pumapantay sa kadakilaan ni Lord Pierce Diaz. Tinuturing niya itong isang kababalaghan. Isang nilalang na minsang lumilitaw sa 1,000 taon. Isang inapo ng demonyong dragon, na itatalas sa kasaysayan magpakailanman. Para sa kanya, ang makapagtapos sa iisang taon kasama si Pierce Diaz ay isang napakalaking pagpapala. Pinayagan ng kanyang imahinasyon na malaipad, na sa kanilang dalawa, kaya nilang sakupin ang anumang dimensyon. Naiisip niya ang isang napakalaking estatwa, na magtatampok sa kanila bilang dakilang hari, at ang kanyang tapat na katulong. Buong sigasig niyang pinanggako, na ihuhukit din niya ang sariling pangalan, sa maningning na kasaysayan ng mundo ng mga demonyo. Ngunit biglang nabigo ang lahat ng iyon. Nang maalala niya ang sandaling sumigaw si Pierce Diaz, tinawag na basura, ang mga pamantayan. Labis na nagulat si Gordon nang marinig ang sinabi, na winasak ang kanyang pananaw at hindi makapaniwala na ang kanyang idolo ay hinumakan ang sagradong pamantayan. Lubos na nagulo ang kanyang isipan. Punong-puno ng pagkabigla at takot sa mga salita ng kanyang hari. Lumipat ang eksena sa malalim na rehiyon ng Everest Mountain sa hilagang kontinente, kung saan dumating si Gordon na may mabibigat na bag sa gitna ng nagyayelo. Makikitang may mga palatandaan ng pagkalito at kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Habang nagtatanong sa sarili kung bakit nangyari ang lahat ng ito, nagulat si Pierce Diaz nang makita siya roon. Dahil ipinagbigay alam sa kanya dati na walang sinumang demonyo ang sasama sa kanya. Ngunit sa huli, may isang isinugo. Nang tumingin siya ng mabuti, nakilala niya ito at malugod na sinalubong. Agad na nagtanong si Gordon, habang halos mabuwal sa emosyon, tungkol sa dahilan ng pabagsak at mapanganib na ginawa niya. Ngunit nagkunwari si Pierce Diaz na hindi nakakaintindi, at nagtanong kung ano ang ibig sabihin niya. Sumabog ang galit ni Gordon. Pinapaalala sa kanya ang pag-insulto sa pamantayan sa harap ng lahat, at na ito ang dahilan ng kanilang pagkakatapon sa nakamamatay na rehiyon ng Aron. Tiyak na mamamatay siya dahil dito. Sinikap ni Pierce Diaz na pakalmahin siya, habang niloloko siya at sinabing baka mabuwal sa sobrang pagkabahala. Na sinagot ni Gordon ng sigaw na ang kanyang buhok ay hindi ang problema. Sa mga sandaling iyon, hinihinuhan ni Pierce Diaz ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang katulong, kumpara sa dati bago siya bumalik sa nakaraan, kung saan puno siya ng kumpiyansa at katahimikan. Naalala niya ang panahon na hinihikayat siya ni Gordon. Sinisiguro na magkasama nilang malalampasan ang mga hirap, at sinasabing hindi niya mararamdaman ang sigla kung hindi isang simpleng misyon lamang ang gawaing iyon. Napagtanto ni Pierce Diaz na makatwiran ang takot at panik na nararamdaman ni Gordon. Dahil sa malaking kaibahan ng kanilang sitwasyon, kaya napagpasyahan niyang huwag sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang paglalakbay sa panahon. Upang hindi niya isipin na baliw si Pierce Diaz. Matapos makahinga ng malalim at may hirap, humingi si Gordon ng paumanhin sa kanyang naunang pagbagsak ng loob, at nagpasya na tuparin ang kanyang tungkulin. Dahil sa realidad ng sitwasyon, muling bumalik siya sa pag-alala sa mga pamantayan. Pinapaalala na ang unang panuntunan ay ang pagtatayo ng tore, ngunit binigyang diin na hindi ito dapat itago o ilagay sa sobrang matinding lugar. Upang madali itong matagpuan ng mga hero, itinuro niya ng may pag-aalala na ang kasalukuyang lugar nila ay napapaligiran ng matatayog na bundok at makapangyarihang mga halimaw, na ginagawang mapanganib at imposible para sa mga tao na marating ito. Kaya iminungkahi niyang lumipat sa ibang lugar, ngunit mariing tinanggihan ni Pierce Diaz ang suhestyon, at malinaw na ipinahayag ang kanyang desisyon na itayo ang tore sa eksaktong lugar na iyon. Inilabas niya ang buto ng tore at itinanim ito sa nagyayelong lupa. Ipinaliwanag na kailangan nito ng dugo ng Demon King para umusbong. Nang makita iyon, nabigla si Gordon at muling napuno ng takot. Inaakusahan siya na nilalabag ang pamantayan at sinasayang ang dangal ng Demon King. Ngunit malamig na sumagot si Pierce Diaz, na hindi siya kailanman nanumpa na susundin ang mga batas na iyon. Sa kaibuturan, naunawaan ni Pierce Diaz ang pagkasuklam ng kanyang katulong.
Napagtanto ang hirap para sa isang demonyo na tanggihan ang isang doktrina na nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag niya sa sarili ang kahirapan ng pagtanggi sa mga pamantayan. Dahil maliban na lang kung mararanasan ang kamatayan o isang bagay na kasing delikado. Hindi, maaaring ipagwalang bahala ang mga ito, sapagkat bahagi sila ng komposisyon nila bilang mga demonyo. Matalim niyang pinutol ang kanyang kamay, at diretsyong sinabi kay Gordon na pakinggan mabuti. Ang mga pamantayan ng Demon King ay basura lamang. Tiniyak niya rin na partikular na binanggit ang kasalukuyang rehiyon nila, Aaron. Damaloy ang kanyang dugo sa buto ng tore upang ito'y umusbong. At agad na tumugon ang buto, naglabas ng pulang sinag ng liwanag. At lumikha ng isang magic circle sa kanilang harapan. Ipinaliwanag ni Pierce Diaz na ang dahilan ay nasa rehiyon ng Aaron. Nasiksik sa mga bayani na lampas sa may larawan. Habang isinasagawa ng tore ang proseso ng pagkilala sa kanyang gumagamit. Si Pierce Diaz mula sa lahi ng Black Flame Demonic Dragon. At unti-unting lumilitaw ang tore. Ibinunyag ni Pierce Diaz sa kanyang katulong ang mapait na katotohanan. Matapos sirain ng mga tao ang napakaraming tore, napagtanto nila kung paano ito gumagana. At ginamit ang mga pamantayan ng Demon King bilang sandata laban sa kanila. Ito ang paliwanag sa patuloy na pagkamatay ng mga hari sa rehiyong ito. Bago pa tuluyang makapanlumo si Gordon, niloko siya ni Pierce Diaz. Sinabi na dapat nang tawagin itong pamantayan ng bayani. Dahil hindi na ito nagsisilbi sa mga demonyo. Natapos ang pagsasangguni ng mataas na tore sa gitna ng nagyayelo. At nakatayo ang dalawa rito, pinagmamasdan ang kalakihan nito. Inimbitahan ni Pierce Diaz ang kanyang katulong na pumasok. Ngunit natagpuan nilang ganap na walang laman ang unang palapag. Napansin ni Gordon ng may panghihinayang na ang isang normal na tore ay dapat may komplikadong estruktura at mga halimaw. Ngunit ang tore na ito ay walang laman at walang anumang katangian. Parang dinisenyo para sa isang Demon King na wala ng pribilehyo. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa ikalimang palapag, kung saan naroon ang silid ng hari, na ganun din, walang laman. Tinanggap ni Gordon ang katotohanan tungkol sa tore na naitatag na, ngunit iginiit niya ang kahalagahan ng pagsunod. Kahit man lang sa pangalawang panuntunan ng pamantayan. Ipinaalala niya kay Pierce Diaz ang panuntunang iyon, na nagsasaad ng pagdukot sa isang prinsipe o prinsesa, mas mainam kung malapit sa trono, upang matiyak ang pagkuha ng mas malaking demonic energy. Humingi siya ng pahintulot upang magbigay ng mungkahi, at pumayag ang hari. Ipinakita niya ang isang mapa. Itinuro na ang kaharian ng Corson ang pinakamalapit sa Irgest Mountains. Masigasig niyang iminungkahi ang pagdukot sa prinsesa na may pinakamataas na ranggo sa pagkasunod, upang masipsip ang galit at kalungkutan ng kaharian. At mabilis na lumago, pinutol siya ni Pierce Diaz, ngunit pumayag sa ideya ng pagdukot, kahit inaasahan ang pagdududa ni Gordon. At tinukoy niya ang isang partikular na prinsesa, na matagal na niyang napapansin. Nai-index si Gordon at nag-alok ng tulong sa misyon. Ngunit inutusan siya ni Pierce Diaz na manatili, upang bantayan ang tore sa dahilan na ang mga residente ng kaharian ay hindi dapat manatiling walang kasama. Huminga si Gordon ng maluwag. Iniisip na ang kanyang Panginoon ay bumalik na sa katinoan, at ang kanyang mga naunang aksyon ay bunga lamang ng stress sa pagtatapos, na nagbibigay ng pag-asa na maayos ang sitwasyon. Nang tanungin ng katulong ang tungkol sa pagkakakilanlan ng target, nagulat si Pierce Diaz at pinili ang kaharian ng Hilderan, isang bansa sa malayong timog, at pinakamalayong posibleng lugar mula sa tore. Lumipad si Pierce Diaz patungo sa bintana ng isang malayong kastilyo. Itinukoy ang kanyang target bilang ika-13 prinsesa, ang may pinakamaliit na presensya at pinakamahina ang impluwensya sa lahat. Pumasok siya sa silid ng prinsesa. Inaanunsyo ang kanyang pagdating upang dukutin siya, na nagpatingala kay Gordon, na sumigaw sa kabilang dulo, na ang pagpili na ito ay kabaligtaran ng pamantayan. Samantala, tinitingnan siya ng prinsesa ng may pagtataka. Nagtatanong kung sino siya. Pumasok si Pierce Diaz sa silid ng prinsesa. Malamig na inanunsyo na siya ang Demon King at dumating upang dukutin siya. Ngunit sinalubong siya ng prinsesa ng bahagyang tawa, na tila kakaiba sa ganoong sitwasyon. Sa halip na matakot, tinanong niya siya ng matapang at may pagkukumpisal.
kung sigurado siya sa kakayahan niyang hawakan siya. Nalabis na nagulat si Pierce Diaz. Itinuring ni Pierce Diaz na kakaiba ang tanong. Nag-iisip sa sarili kung iniisip ba ng prinsesa na biro lang ang mga Demon King. At sagot niya, may ganap na kumpiyansa, na syempre, bilang Demon King, kaya niya. Dahil dito, nagulat siya sa agarang pagsuko ng prinsesa, na sinabing papayagan niya siyang dukutin siya, na lalong nagdulot ng pagkabigla at pagtataka kay Pierce Diaz. Nag-alinlangan si Pierce Diaz sa kaina hinalang kalmadong ito, at tinanong siya tungkol sa anumang balak na plano. Ngunit sumagot ang prinsesa na matagal na niyang inaasahan na mangyayari ito. Bilang isang prinsesa, binalaan niya ang prinsesa laban sa pagtatangkang linlangan siya. Sinisiguro na hindi siya magiging maawain at hindi papayagan siyang makaloko, dahil siya rin ay nasa desperadong kalagayan. Ngunit itinanggi ng prinsesa ang anumang pagsasabwatan. At tinanong ng lohikal kung paano siya makakapaglatag ng bitag, kung hindi naman niya alam ang pagdating niya ngayon. Kinilala ni Pierce Diaz sa sarili ang lohikal na punto ng prinsesa. Ngunit hindi niya maalis ang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa. Pinutol ng prinsesa ang kanyang pag-iisip, sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na umalis at iniabot ang kanyang kamay. Dinala niya ito at lumipad pabalik sa kanyang tore sa Ervis Mountains. Pagdating nila, sinalubong siya ni Gordon ng may pananabik at tensyon. Inutusan ni Pierce Diaz na ilagay ang prinsesa sa isang sulok. Sa ika-4 na palapag, imbes na sa bilangguan. Ipinaliwanag na ito ay dahil sa kakulangan ng kanyang paglaban. At sa kanyang kagustuhang bigyan siya ng kaunting kaluwagan. Pumayag si Gordon, at humiling na makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Lumipat ang eksena sa ika-4 na palapag, kung saan naiwan ang prinsesa mag-isa. Umupo siya sa malamig at matigas na sahig. Bamulong sa sarili na talagang nadukot siya. Nagsimulang pag-isipan ng bakanting silid. Napansin ang kawalan ng unan, kumot, at mga katulong. At ang kakulangan ng mga magagandang hardin at iba pang aspeto ng luho na nakasanayan niya sa kaharian. Sa kabila ng lahat ng kakulangan, murmur niya ng may misteryosong ngiti, na hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Samantala, ipinakita ni Gordon sa kanyang Panginoon ang isang imbitasyon, na dumating mula sa tore ng mga halimaw. Ipinaliwanag niya na ito ay isang welcome party para sa bagong Demon King. Ngunit niloko ni Pierce Diaz ang ideya. Itinuring itong isang kawawang pagtatangka upang guluhin siya at ipakita ang kapangyarihan laban sa kanya. Dagdag pa niya, ang pagmamalaki ng mga Demon King. Karaniwan ay pumipigil sa kanila na makipagtulungan. Ngunit ang matindi at di inaasahang kalagayan sa Aaron, ang pumilit sa kanila na iwan ang pagmamalaki at magtulungan. Nagpasya si Pierce Diaz na tanggapin ang imbitasyon. Inaamin na dati ay hindi niya pinansin ang mga ito. Iniisip na mahina lamang sila. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang pangangailangan na makipag-ugnayan sa kanila. Dumating si Pierce Diaz sa mataas na tore ng mga halimaw, na napapalibutan ng gubat, at sinalubong siya ni Draxen, ang Demon King ng mga halimaw, na namumuno sa lugar na iyon sa loob ng 70 taon. Nakaupo sa kanyang trono habang mabangis na kinakain ang karne. Tinanong siya ni Draxen, nang dismissive kung siya na ba ang bagong hari, na niloko ang mga tradisyon at inilarawan siyang hindi kahanga-hanga. Malamig na sumagot si Pierce Diaz. Tinanong kung gusto ba niyang makipaglaban, at hinihingi ang dahilan ng imbitasyon. Tumawa si Draxen ng may pang-aalipusta, at ibinunyag na si Archduke Arcane ang nag-utos sa kanya na bantayan siya. Mabilis namang sumagot si Pierce Diaz ng may tuwirang insulto sa Archduke. Inirarawan siya bilang nakakainis na matandang vampira, at niloko pa na ang kanyang pagpapalaya sa Aaron ay hindi sapat para maging masaya siya. Nagngit-ngit si Draxen sa galit sa ganitong katapangan, sa pagtukoy sa Archduke, at sa biglaang provokasyong galaw. Ihinigas niya ang isang piraso ng karne kay Pierce Diaz. Iniutos na dilaan niya ito. Binalaan ni Draxen na patatawarin niya ang kanyang bastos na asal, kung didilaan niya ang karne. Ngunit hindi pinansin ni Pierce Diaz ang banta, at nagtanong ng rhetorical kung talaga bang hindi alam ni Draxen ang dahilan ng kanyang pagdating dito. Mayabang na ipinaliwanag ni Draxen na alam niya ang dahilan, na ito ay ang pang-aalipusta ni Pierce Diaz sa sagradong pamantayan ng Demon King. Pinutol siya ni Pierce Diaz, at ipinaalala na ipinagbabawal ng mga tradisyon na iyon ang pagpatay sa isa't isa.
Pagkatapos, pinatapak niya ang lupa gamit ang kanyang paa, na nagdulot ng pagbitak dahil sa lakas ng impact. Nagulat si Draxon sa lakas ni Pierce Diaz. Sa mayabang at sarcastic na paraan, nag-isip si Pierce Diaz kung talagang naniniwala si Draxon na susunod siya sa batas na iyon. Naramdaman ni Draxon ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang kalaban, na nagpakita sa kanya ng huli ang maling paghuhusga sa sitwasyon. Sinubukan niyang mabulol habang binabanggit si Archduke Arcane at ang kanyang mga utos na tiyakin ang pagdukot ng isang prinsesa. Nagbabanta kay Pierce Diaz na mawawala ang kanyang awtoridad kung hindi siya magsusumit ng ulat sa loob ng isang buwan. Tinangkilik ni Pierce Diaz ang interruption ng malamig. Sinabi na inaasahan niya ang ganitong usapan, at ipinahayag na aktwal na niyang nadukot ang prinsesa. Dagdag pa niya, sa tono na may nakatagong kahulugan, na ito ay eksaktong tugma sa kanyang panlasa, na lalong nagdulot ng kalituhan kay Draxon. Iniwan ni Pierce Diaz ang tore ng mga halimaw. Iniwang nag-iisa si Draxon, at bumalik sa kanyang tore sa Ergest Mountains. Pinuri ni Gordon ang kanyang Panginoon sa pagpapakita ng kadakilaan ng Demon King, ngunit minura ni Pierce Diaz ang nangyari. Sinabi na wala itong espesyal na halaga, at na ang kanyang kalaban ay hindi gagawa ng higit pa sa ngayon. Sa kabila nito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanda, at inutusan si Gordon na suriin ang kondisyon ng prinsesa, upang malaman kung paano siya maaring mapakinabangan. Sa kanyang puso, nakaramdam si Pierce Diaz ng pag-aalala tungkol sa posisyon ng iba pang Demon King. Napagtanto na ang kanilang pagkakaisa laban sa kanya, ay magiging malaking balakid. Inamin niya na mas malaki kaysa sa inaasahan ang magiging kahihinatnan ng pang-aalipusta sa mga tradisyon. Ngunit iginiit niya na kung mababalik ang oras, pipiliin niya pa rin ang parehong landas. Mas gugustuhin ang kamatayan kaysa yumuko sa basura na iyon. Nagpasya siyang hindi na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan, at itayo ang kanyang pundasyon mula sa simula. Bagaman inaasahan niyang makakakuha lamang ng kaunting energy points mula sa pagdukot ng prinsesang mababa ang ranggo. Itinuring niya ito bilang mas ligtas na opsyon. Ngunit nagulat siya bigla nang suriin ang kanyang puntos, at natuklas ang lumampas ito sa 13,000 points, na nagdulot ng labis niyang pagkabigla. Naputol ang pag-iisip ni Pierce Diaz sa pagdating ng isang video message mula sa tore ng mga halimaw, na nagdulot sa kanya ng pagtataka tungkol sa laman nito. Lumabas si Draxon sa video. Binabati si Pierce Diaz bilang bagong Demon King, at ipinahayag ang kanyang handgereng magbigay ng regalo, bilang tanda ng mabuting kalooban. Sa kabila ng masamang unang pagkikita nila, inamin ni Draxon na ang mga nagawa ni Pierce Diaz sa Aron ay hindi madali. Ipinapakita ang paghanga, at nagtataka kung ang pang-aalipuste niya sa mga tradisyon ay isang pagtatakip lamang para sa mas malaking layunin. Naramdaman ni Pierce Diaz na may kakaiba. Biglang sumugod si Gordon sa silid, takot na takot. Sumisigaw na may seryosong problema sa ikaapat na palapag. Dali-daling pumunta si Pierce Diaz roon at nakita ang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang palapag na dati bakante at malamig, ay naging isang luntiang hardin, puno ng mga bulaklak at paru-paro. Ipinakita ng estado ng tore, na nagsimula na ang proseso ng naturalization. Sa ikaapat na palapag, sa gitna ng mahiwagang hardin, nakatayo ang prinsesa na pinalilibutan ng mga elemental spirits, na nagpaisip kay Pierce Diaz, na siya ay lumikha ng isang ganap na ecosystem. Sa loob ng isang mahiwagang tore, naisip niya na ang nagawa ito ay tanging ng isang taong nakapagsanay sa apat na elemento, at naalala na may isang spirit elementalist lamang sa kontinente na may ganitong kakayahan. Hinarap niya ang prinsesa at sinabi ang katotohanan, na hindi siya ang 13th princess gaya ng kanyang inakala. Ngumiti naman ang prinsesa at sumagot, na inaasahan niya ang maling pagkaintindi ni Pierce Diaz, na inisip niya siyang si Elena. Nagulat si Pierce Diaz at tinanong ang prinsesa tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ibinunyag niya ang kanyang pangalan, Ernan Hilderen, at buong pagmamalaki nitong sinabi na siya ang unang prinsesa ng kaharian ng Hilderen. Sa kaharian, kumalat ang nakakagulat na balita, na nadukot ng Demon King sa kaharian ng Hilderen ang unang prinsesa. Nag-init ang ulo ng hari, sumigaw, at nagbanta sa sinumang manggahas na dukutin ang kanyang mahal na prinsesa, Ernan.
at agad inutusan na tipunin ang pinakamalalakas na bayani at ang buong hukbo, upang bawiin siya, at putulin ang ulo ng hanggal na Demon King. Sa gitna ng kaguluhang iyon, bumalik ang prinsesa, upang ipaalala kay Pierce Diaz ang kanyang naunang tanong. Kung kaya ba niya siyang hawakan at kontrolin, na nagpapatunay na iyon nga ang dahilan ng kanyang tanong. Ipinaliwanag ni Pierce Diaz, na hindi siya nalinlang ng hitsura ng prinsesa, dahil narinig niya ang tungkol sa isang henyo na elemental witch, puno ng mana, at imposibleng hindi siya madetect. Nagtataka siya kung paano niya naitago ang napakalaking enerhiya mula sa kanya. Ipinakita ng prinsesa ang isang singsing sa kanyang kamay, at ipinaliwanag na ito ay isang royal heirloom, na kayang itago ang mana. Tinanong ng prinsesa si Pierce Diaz kung balak ba siyang ibalik. Ngayon na nalaman na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, mariing tinanggihan ni Pierce Diaz ang ideya. Itinuring na ang pagbabalik sa prinsesa ay magpapatawa sa kanya at wala ng kaharian ang matatakot sa kanya, na magpapahirap sa kanya na makalakam ng demonic energy. Nagpasya siyang hawakan siya anuman ang maging kapalit. Bigla, nadetekta ng sistema ang napakalaking galit na nakatuon kay Pierce Diaz, na nagdulot ng napakabilis na pagtaas ng kanyang demonic energy points, na lumampas sa 19,000 points. Napagtanto ni Pierce Diaz, na nakilala siya ng kaharian bilang Mandukot, at na ang sitwasyon ay hindi magbabago. Kahit pa siya ang unang prinsesa o ika-13 na prinsesa, kinumpirma ni Pierce Diaz sa prinsesa, na siya ay nananatiling bihag niya sa kaharian. Naglabas ng tiyak na kautusan ng hari, na patayin ang Demon King at bawiin ang prinsesa. Ngunit naharap ang mga tagapayo sa isang dilema, dahil hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ng responsable na Demon King. Kaya nagpadala sila ng mga reconnaissance patrol, at pinayuhan ang hari na maghintay. Biglang sumabog ang hari sa galit sa harap nila. Sinaway ang mga ito sa pagkakagawa ng wala, habang nadukot ang kanyang anak, at inutusan silang magmadali, sa pagtukoy ng salarin. Isang tagapayo ang nagpapaalala sa hari, tungkol sa kamakailang insidente ng pagdukot sa prinsipe ng kalapit na bansa, ng Demon King of Lost, at kung paano nito naipon ang galit ng lahat, na nauwi sa kanyang pagkamatay sa kamay ng mga bayani. Nagulat at nagtataka ang hari, kung bakit may naglakas loob na ibang Demon King na dukutin ang kanyang prinsesa. Sa kabila ng malinaw na halimbawa ng kapahamakan, napagtanto ng ibang tagapayo na may kakaiba nga sa sitwasyon. Nalaglag ang pag-iisip ng hari at inisip niya, na ang balita ay nagpapahiwatig ng biglaang paglabas ng bagong Demon King. Dumating ang isang sundalo, upang magbigay ng mahalagang impormasyon, na may natukoy na bakas ng teleportation magic, patungo sa hilaga, sa direksyon ng Irgest Mountains. Nagulat ng husto ang hari at ang kanyang mga tagapayo sa destinasyon, dahil ang Irgest Mountains ay nasa malayong hilaga, habang ang kanilang kaharian ay nasa malayong timog, sa tore ng Demon King. Nagpakita ng pag-aalala si Gordon tungkol sa pagdating ng hukbo ng kaharian ng Hilderan. Ngunit si Pierce Diaz ay nakangiti ng may kumpiyansa. Tiyak na hindi maaabot siya ng kaharian ng Hilderan, dahil sa panganib ng daan, at sa dami ng mga bansa sa pagitan nila at ng bundok. Kinalkala niya ang malawak na distansya, at ang mga geographical at politikal na hadlang, na pipigil sa pagdaan ng hukbo sa ibang bansa. Dagdag pa ni Pierce Diaz, hindi bubuksan ng mga bansang nasa daan ang kanilang mga hangganan para sa banyagang hukbo. Kaya iisa lamang ang opsyon. Kumontak sa Heroes Guild. Sumunod ang hari sa realidad at iniutos ang pakikipag-ugnayan sa Heroes Guild. Ngunit sa punong himpilan ng guild, namayani ang takot at pag-aalinlangan. Nang marinig nila na ang destinasyon ay ang Irgest Mountains, tumanggi ang mga bayani na isugal ang kanilang buhay, sa lugar na punong-puno ng mga demonyong halimaw, dahil alam nilang ipapadala sila ng hari ng Hilderan sa tiyak na kamatayan. Tamang-tama ang prediksyon ni Pierce Diaz sa sitwasyong ito, dahil alam niyang ang mga bayani na pinapagana ng pera, ay hindi magtatangkang pumunta sa napakapanganib na lugar, at dahil dito, pinili niyang itayo ang kanyang base doon. Namangha si Gordon sa maingat na plano at malalim na kaalaman ni Pierce Diaz tungkol sa Aron. Napakiramdam niya, tila nanirahan ang kanyang master sa lugar na ito noon pa. Sa kabila ng malinaw na paglabag sa mga alituntunin, sa kaharian,
Sumigaw ang hari sa matinding pagkabigla at galit. Dahil walang bayani ang lumapit upang gampanan ang misyon. Nagtataka kung paano nila tinatawag ang kanilang sarili na mga bayani. Habang nabigo sa pagsadyap sa prinsesa, sinubukan ng tagapayo na pakalmayan siya. Ipinapaliwanag na, iba ang mga bayani sa rehiyon ng Aron kumpara sa iba. Dahil mas inuuna nila ang material na kita kaysa sa anumang bagay. Kaya napakapili nila sa kanilang mga misyon. Samantala, sa loob ng tore, sinusuri ni Pierce Diaz ang system store, na nag-aalok sa kanya ng pagbili ng mga sundalo tulad ng mga kalansay. Sa halagang 10,000 points, o ng pagpapahina sa dimensional interference, napagtanto niya na ang pagbubuo ng angkop na hukbo, ay aabutin ng mahabang panahon. At mga ngailangan ng napakalaking resources. Umupo siya sa kanyang trono, malalim ang iniisip. Dahil napagtanto niyang ang kasalukuyang demonic energy niya, ay lubos na kulang, upang harapin ang buong hukbo ng mga bayani. Naalala niya ang lumang takot, nakabisado niya mula sa nakaraang buhay. Upang malampasan ang hadlang na ito, iniutos niya kay Gordon na agad kontakan si Draxon. At inihayag ang kanyang plano na ibenta ang demonic energy para sa human money. Nagulat ng husto si Gordon. Sumigaw sa gulat at hindi makapaniwala sa ideya. Sinubukan niyang tutulan ito. Ipinaliwanag na ang demonic energy ay ang pera ng mga pangarap, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang lampasan ang limitasyon ng kanilang lahi. Buksan ang mga tampok ng tore, at magsaman ng mga halimaw. Kaya paano ito ipagpapalit sa murang human money? Ipinaliwanag ni Pierce ang kanyang desisyon. Natiwala siyang magbabayad si Draxon ng malaking halaga. At kung wala ang perang ito, hindi niya mapipigilan ang mga bayani gamit ang kasalukuyang energy niya. Kinumpirma niya na may isang paraan siya, gamit ang human money, at itinutok ang kanyang tingin sa fortress city ng Houghton. Malapit sa mga bundok, dumating si Tierce, nakadamit bilang mercenary sa city gate. Kung saan pinigilan siya ng mga gwardya. Mahigpit na pinapuna ang kabaliwan ng isang mercenary, na nag-iisa papunta sa Ergast Mountains. At nagdududa sa kanya, sa halip na makipagtalo, ihinigas niya ang isang gold piece sa kanila, na nagpatigil sa kanilang kilos. Nagwink siya sa kanila, nagpapahiwatig na paghati-hatiin ang halaga, na nagbukas ng daan para sa kanya. Agad, pumasok siya sa lungsod at nagpasya na humanap ng gabay. Dahil wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga detalye ng lugar. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Crimson Falcon Mercenary Guild, kung saan ang mga miyembro ay relax na umiinom. Isa sa kanila ang nagmungkahi na umalis na agad. Ngunit tinanggihan ito ng leader. Itinuturing na perpekto ang lugar para sa kanila. Ipinaliwanag ng leader ang kanilang pilosopiya. Hayaan ang mga sundalo na labanan ang mga halimaw. Habang sila naman ay nasisiyahan sa pagkolekta ng loot. Nag-isip siya, ano pa bang mas maganda kaysa rito? Napag-usapan nila ang mga chismis tungkol sa bagong Demon King sa mga bundok. Kung saan isa sa kanila ang nangbiro. Isinasaad na peking balita lamang ito. Dahil karaniwan, ang mga Demon King ay nagtayo ng kanilang mga tore. Sa mga lugar na madaling marating ng mga bayani. Nagpatuloy sila sa pangungutya sa balita ng pagkidnap sa prinsesa ng Hilderan. Tinatanggal ang ideya na ang isang Demon King ay lalakbayin ang buong kontinente para lamang kidnapin ang prinsesa. Isa sa kanila ang nagpuna na tumanggi ang Heroes Guild sa misyon. Pagkatapos nilang marinig ang destinasyon, sa huli, napagpasyahan nila na ang buong pangyayari ay isang palabas lamang, at isang paraan para makapag-extort ng mas maraming pera. Sumang-ayon ang leader sa kanilang opinyon. Kinilala ang kabaliwan ng mga taong ito pagdating sa pera. Biglang lumitaw si Pierce sa likod ng leader. At doon niya naunawaan ang dahilan ng kanilang pag-uugali. Tumalon ang mga mercenaryo, natakot sa biglaang paglitaw niya sa gitna nila. Nagtatanong kung sino siya. Ngumiti si Pierce nang may panguwiyam. Napansin na tila may malawak silang kaalaman sa mga bagay-bagay. Ginagawang perpektong gabay para sa kanya. At iniutos na isa lamang ang manatili habang ang iba ay aalis. Inatake siya ng mga mercenaryo. Itinuturing siyang mananakop, at nangangakong hindi siya makakalabas ng buhay. Nagkaroon ng mabagsik na labanan. Ngunit hinarap ni Pierce ang mga ito gamit ang pambihirang galing. Nagbibigay ng mga matitinding suntok. Isa sa kanila ang nagtangkang ambush mula sa likod.
Ngunit na-block ni Pierce ang atake sa kamangha-manghang bilis. Nagulat ang kalaban nang mahuli ni Pierce ang kanyang martilyo ng madali. Sa huli, napapalibutan siya ng mga mercenaryo. Nakatutok ang kanilang mga crossbow sa kanya. Nagpatuloy si Pierce sa pakikipaglaban. At inihagis ang malaking kalaban sa iba pang mga mercenaryo. Natakot ang leader ng mercenaryo, at inilarawan si Pierce bilang isang halimaw. Matapos niyang talunin ang kanyang mga kasamahan ng walang kahirap-hirap sa labas ng gusali. Isang mercenaryo ang nagtanong sa kawalan ng pag-asa kung bakit patuloy ang laban. At ang isa pa ay nagtataka kung bakit hindi sila napapagod sa dami ng labanan. Matapos talunin ni Pierce ang natitirang mga mercenaryo, lumapit siya sa kanilang leader. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa mga matang kumikislap sa dilim, tiniyak niya na palalayain niya ito. Kung sasagutin nito ang kanyang mga tanong, ang leader ng mercenaryo, nakahiga sa ilalim niya, nanginginig sa takot at nagmadaling sumang-ayon. Nangangamusta ng awa, tinanong ni Pierce ang leader tungkol sa lokasyon ng slave market. Dinala siya ng leader sa isang marangyang palasyo na may malaking bakal na tarangkahan. Nakita ni Pierce na ang pamilihan ay nagbebenta lamang ng mga hamanong alipin. Nag-alinlangan ang leader sa pagtatanong kung hindi ba iyon nakapagpasaya sa kanya. Kung may hinahanap ba siyang mas bihira. Pagkatapos, inihagis ni Pierce ang isang bag ng gintong barya sa kanya. Agad nagbago ang ugali ng leader, at dinala siya sa ibang seksyon ng pamilihan. Sa daan, nagtanong-tanong si Pierce sa kanyang sarili kung paano nakapapanatili ng kalmado ang leader. Matapos makita ang nangyari sa kanyang mga kasamang mercenaryo, at nagwakas sa kanyang mapait na conclusion na, walang pinagkaiba ang tao at demon. Ang una ay uhaw sa pera, ang huli ay uhaw sa enerhiya. Dumating sila sa mga underground na piitan, kung saan itinuro ng leader ang daan. Naalala ni Pierce nang tanungin siya ni Gordon, kung ano ang balak niyang gawin sa human money. Sinabi niya sa kanya na bibilhin niya ang mga alipin. Itinakda niya ng malinaw ang kanyang layunin, mga ibang lahi na nahuli ng mga tao. Ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng isang elf, kilala sa kanyang integridad, upang gamitin bilang especially iya, na magpapalaganap ng kaguluhan sa hanay ng mga bayani. Samantala, dumating sa kaharian ng bayani na si Helen Cargill, kung saan mainit siyang tinanggap ng hari. Nagpapahayag ng kanyang tiwala sa bayani. Tinanggap ni Highland ang misyon. Nangangako na ililigtas ang prinsesa, at dadalhin ang ulo ng Demon King sa ngalan ng katarungan. Pabalik sa slave market, tinanong ng mga ngalakal si Pierce kung anong klase ng alipin ang gusto niya. Tinuturo ni Pierce ang isang nakadetail na elf, at sinabi niyang bibilhin niya ito, na ipinapahiwatig na ang mercenary ang magbabayad ng presyo. Nagulat ang mercenary at tumutol, ngunit pinapatinggan siya ni Pierce ng nakakatakot na tingin, na nagpapotres sa kanya agad, at pinilit sumang-ayon ng may pag-aalangan. Hiniling ni Pierce sa kanyang mga kasama na umalis sa silid, dahil gusto niyang suriin ang isang bagay. Ngunit pinaalalahanan siya ng mga ngalakal na baka magwala ang elf, pero tiniyak ni Pierce na babayaran niya ang presyo kung may mangyari. Tumingin si Pierce sa nakadinang elf, napansin kung paano ginawa ng mga tao ang nilikhang marangal na nilalang na ito na isang miserable na alipin. Naramdaman ng elf ang demonic energy ni Pierce at nagtanong ng may pagkabigla, kung bakit interesado ang isang demon sa isang elf. Inalok siya ni Pierce ng pagkakataon para maghayganti sa mga tao. Inamin ng elf na nakakaakit ang alok, ngunit hindi siya makakatiwala sa mga demon. Tulad ng hindi niya pagtitiwala sa mga tao, tiniyak ni Pierce na siya ay iba, at nag-alok ng kasunduan, katapatan sa loob ng 50 taon kapalit ng kaligtasan at kalayaan. Ipinaalala niya na ang 50 taon ay hindi mahaba para sa lahi ng elf. At mas mabuti ang alok na ito kaysa sa kahihiyan na dinaranas niya ngayon. Ngunit tumanggi ang elf sa alok, at pinaalala kay Pierce, na ang mga demon ay naghahangad sirain ang World Tree, na pinaglilingkuran ng mga elf, at sa gayon ay wasakin ang mundong pinangangalagaan nito. Matalim niyang tinanong kung paano siya maaaring pagkatiwalaan. Naintindihan ni Pierce sa kaibuturan ng kanyang puso, na tama ang elf sa sinabi nito. At na ang paghingi ng tulong mula sa isang elf ay kakaiba na sa simula pa lang. Tumindig si Pierce, nanumpas sa Demon King standards. Natutuparin niya ang kanyang pangako, at hindi sisirain ang World Tree.
Isang panata na kasing sagrado para sa mga demon. Gaya ng sagrado ng puno para sa mga elf. Bilang kapalit, hiniling niya sa elf, Granada ng Maple Tribe, na manampas sa World Tree ng katapatan sa kanya sa loob ng 50 taon. Nagulat si Granada sa kakaibang asal ng demonyong ito, ngunit pumayag siya sa kondisyon na makita niya ang Demon King, na nagpadala kay Pierce rito. Nagulat si Pierce nang ibunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Demon King. Namangha si Granada sa sinabi niya, at tinukso ang pahayag na ito. Itinakwil ang ideya na darating ang isang Demon King mismo para bumili ng alipin. Lalo na't humihina ang kapangyarihan nila habang lumalayo mula sa kanilang tore. Tinuligsa niya si Pierce ng may sarkasmo, na siya ay mananumpa ng katapatan sa loob ng 100 taon. Imbes na 50 kung mapapatunayan nito ang kanyang sinabi, agad na lumipat ang eksena sa ika-5 palapag ng Pierce Tower, kung saan bigla na lang natagpuan si Granada doon. Ipinaalala ni Pierce sa kanya ang pangako ng 100 taon, na nagpapaalala kay Granada na siya ay nasa harap ng isang tunay na Demon King. Nagsimulang magreklamo si Granada tungkol sa kakulangan ng laman ng tore. Itinuro ang kawalan ng kahit ano hanggang sa 3 palapag. Lalong tumaas ang kanyang pagtutol nang makita ang 4 na palapag, na naglalaman lamang ng kalikasan, walang halong halimaw. Tinukoy niya ng may sarkasmo kung paano balak ni Pierce harapin ang mga bayani. Sa isang tore na ganito karamdaman, tiniyak niya na sa ganitong kondisyon, hindi siya tatagal ng 1 taon bago sila buwagin ng mga bayani. At tumanggi siyang magtrabaho sa isang lugar na ganito. Tumugon si Pierce gamit ang matinding presyon mula sa kanyang purong demonic energy, na nagpapaalala sa elf tungkol sa kontratang napagkasunduan nila. Naramdaman ni Granada ang matinding takot, dahil sa napakalakas na kapangyarihan. Sigurado na siya ay nasa harap ng isang tunay na Demon King. Dahan-dahan, naunawaan niya ang nakakatakot na katotohanan. Kahit na walang laman ang tore, ito ay nasa Irgest Mountains. Punong-puno ng disaster-level monsters, ngunit walang halimaw ang umatake sa kanila habang dumadaan. Ibig sabihin ay kinatatakutan sila ng mga halimaw ng Demon King na ito. Bumaba si Granada sa kanyang realidad at nanumpa ng katapatan, sa pangalan ng dakilang World Tree, na nangangakong maglilingkod sa loob ng 100 taon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang makakamtan ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng isang masamang plano, na itatalaga sa kanya ng hari. Ngunit nagulat siya kay Pierce sa kanyang unang kahilingan. Hiniling niya na maghanda si Granada ng pagkain para sa kanya. Nakatayo ang elf na natigilan at hindi maintindihan ang nangyayari habang nagpuputol ng gulay sa kusina. Nalilito siya kung bakit siya gumagawa ng gawaing bahay imbes na makibahagi sa isang masamang plano. Sumali sa kanya si Prinsesa Ernan at nag-alok ng tulong ng masigasig, na lalo pang nagpagulo sa isip ng elf tungkol sa nangyayari sa lugar na ito. Lahat ay lumipat sa silid kainan sa 5 palapag, kung saan sila umupo sa paligid ng masaganang mesa. Nag-usisa si Granada sa kanyang amo, nag-aalinlangan tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. At ipinahayag ni Pierce sa kanya na siya ang unang prinsesa, Ernan Hilderen. Nagulat muli si Granada at sumigaw ng galit sa mukha ng kanyang amo dahil sa pagdukot sa Prinsesa Crona. Bumalik siya sa pagtatanong tungkol sa kabuluhan ng walang lamang tore laban sa paparating na pag-atake ng mga bayani. Ngunit hindi iyon pinansin ni Pierce at iniutos sa kanya na umupo at kumain. Ipinaliwanag na ito ang totoong dahilan kung bakit siya binili, dahil mahusay siya sa pagluluto. Umupo rin ang prinsesa, nakangiti, habang ang elf ay lubos na nalilito sa kakaibang sitwasyong iyon. Sa huli, nagtaka ang elf kung balak ba siyang ipaglaban ni Pierce sa mga bayani sa 4 na palapag. Ngunit itinanggi iyon ni Pierce, at ipinaliwanag na kung narating ng mga bayani ang palapag na iyon, tapos na ang laro. Dahil nakatawid na sila sa Irgest Mountains, ibinunyag ni Pierce kay Granada ang kanyang layunin na gawing especially iya ang elf, upang maghasik ng kaguluhan sa mundo ng mga tao sa kanyang ngalan. Ngunit idinagdag na may iba pang kailangang gawin. Bago iyon, ipinaliwanag ni Pierce ang kanyang pangangailangan na subukan ang kakayahan ng elf, na nagpagulat kay Granada at nagpagal sa kanyang isip kung paano matatalo ang isang Demon King sa loob ng kanyang tore. Nag-alok si Pierce ng mga kondisyon para sa labanan.
Labanan gamit ang isang kamay lamang at huwag gumamit ng demonic energy. Kapalit ng pagbawas ng tagal ng kontrata ng 50 taon kung manalo ang elf. Tinanggap ni Granada ang hamon ng masigasig. Nangangakong ibibigay ang lahat ng kanyang lakas sa duel na iyon. Nagsimula ang sagupaan sa mabilis at biglaang galaw. Pinuri ni Pierce ang kilos ng kanyang kalaban, na hindi naapektuhan ng mahabang taon ng pagkaalipin, na nagtaka kung nakakakuha ba siya ng mana mula sa ika-4 na palapag. O pinahusay ang kanyang pisikal na kakayahan, at inilarawan ang estilo nito bilang akma sa lahi ng elf. Tumugon si Granada sa pamamagitan ng malakas na atak na mahika. Pinapatunayan ang kanyang kakayahan na lampas sa normal na elf, at nagbabala kay Pierce laban sa maling pagpili ng kalaban. Sa kabila nito, nagawa ng elf na itali ang paa ni Pierce gamit ang mahikal na ugat ng halaman. Nakita niya rito ang gintong pagkakataon na mabawi ang kanyang 50 taon. Dahil lantad na ang depensa ng kanyang kalaban, inihain niya ang isang direktang at tiyak na atake kay Pierce. Ngunit bigla siyang nagulat sa aura ng nakakatakot na kapangyarihan, at naalala ng may takot kung sino ang kanyang hinaharap. Tiniyak ni Pierce sa kanya na panatilihin ang kanyang pangako, na hindi gagamit ng demonic energy, at kokontrolan ang kanyang kapangyarihan upang hindi siya mapatay. Sinubukang pigilan siya ni Granada sa takot, ngunit naghatid si Pierce ng malakas na suntok, na nagtapos sa kanilang sagupaan. Lumipat ang eksena sa lungsod ng Horton Walk, kung saan naroon ang punong tanggapan ng Crimson Falcon Mercenary Guild. Malugod na tinanggap ng mga mercenaryo si Pierce, at sa pagkakataong ito ipinahayag nila ang kanilang karangalan na makilala siya muli. Nag-alok si Pierce na kunin ang kanilang serbisyo sa loob ng 1 taon. At pumayag ang leader ng guild. Agad niyang tinanong ang tungkol sa budget, habang isang kasapi ay nagmumura ng tahimik. Naiinis sa kanilang leader na tila humahanga sa taong nanalo laban sa kanila. Itinapon ni Pierce ang mabigat na bag na puno ng ginto bilang paunang bayad. Ipinahayag ng mga mercenaryo ang kanilang walang hanggang katapatan sa kanya. Sinabi na ang pagiging tapat ay bahagi ng kanilang ugali. Samantala, seryosong pinag-isipan ng kanilang leader kung papalitan ba sila ng ibang squad sa hinaharap. Iniutos ni Pierce na isama ang lalaking kasama niya sa kanilang koponan. Ipinaliwanag na siya na ang magbibigay ng kanyang mga utos mula ngayon. Na nagdulot muna ng pag-aalinlangan sa mga mercenaryo, lumapit si Granada at ipinakilala ang kanyang sarili, na nagdulot ng pakiramdam ng kalungkutan, at pag-iyak sa mga mukha ng mga mercenaryo. Habang niyayakap nila si Granada matapos mapansin ang sugatang mukha niya, na resulta ng pambubugbog ni Pierce, na nagpatibay ng damdaming pagkakakilanlan sa kanya, dahil naranasan nila rin ang parehong kapalaran. Napag-isip-isip ni Pierce sa kanyang sarili na ang mga mercenaryong ito, sa kabila ng karaniwang hitsura, ay mga profesional na nagtatrabaho sa rehiyon ng Urgest, at hindi madaling mapalitan. Napagtanto rin niya na ang nag-iisang bayani na pumayag sa kahilingan ng kaharian ng Hildern ay si Helen Cargill, ang bayani na tinalo ang Demon King ng Lost. Ipinahayag ni Pierce sa mga mercenaryo na siya na ang kanilang bagong leader, at ibinahagi ang kanilang unang misyon. Imbestigahan ng bayani, si Helen Cargill, na inempleo ng kaharian ng Hildern. Sumagot ang mga mercenaryo ng masigasig at seryoso. Ipinapakita ang kanilang pagsunod sa utos. Bumalik si Pierce sa kanyang tore, habang iniisip ang susunod na hakbang. Pagkatapos iwan ang usapin tungkol sa mga bayani kay Granada, napagpasyahan ni Pierce na dumating na ang oras upang palakasin ang kanyang personal na kapangyarihan. Dahil nabenta na niya ang lahat ng demonic energy points na karaniwang ginagamit para palakasin ang tore o ang hari. Ang tanging natitirang paraan para madagdagan ang kanyang kapangyarihan ay iba. Ang kanyang pinili ay ang Soul Flower, isang mana crystal na tumutubo matapos sumipsip ng enerhiya mula sa kalikasan, at nagbibigay ng napakalakas na kapangyarihan sa sinumang kumain nito. Naisip ni Pierce sa kanyang sarili na sa Urgest Mountains, dahil sa matitinding mana storms at malalakas na halimaw, ang kalikasan ay nanatiling dalisay at hindi pa nagagalaw ng tao, na nagbigay daan sa Soul Flowers na sumipsip ng mana ng kalikasan ng maraming taon. At maging lubos na puro, itinuturing niya ang lugar bilang isang nakatagong kayamanan para sa mga bulaklak na ito. At kahit na hindi kasing epektibo ng demonic energy,
Mas mabuti pa rin kaysa wala. Kaya't nagpa siya siyang hanapin ang mga ito. Binigyan siya ni Gordon ng babala tungkol sa panganib ng pagpunta ng walang paghahanda. Inaangkin na parang paghahanap ng karayom sa dayami. At pinaalala na aatakihin siya ng mga halimaw sa unang pagkakataong makita siya. Sumagot si Pierce nang may kumpiyansa na kaya niyang harapin ang mga halimaw. Ngunit inamin ang hirap sa paghahanap ng mga bulaklak. Tulad ng sinabi ni Gordon. Maliban na lang kung may taglay siyang mahusay na mana detector. Ang kanilang usapan ay biglang naputol nang may bahagyang katok sa pinto. Sumilip si Princess Ernan na may cute na asul na slime sa ulo. Tinanong kung abala sila. Nagulat sina Pierce at Gordon sa kanyang pagdating. Lumabas ang prinsesa ng masaya. Tumakbo at naglaro kasama ang mga elemental spirits. Pinupuno ang paligid ng kagalakan at halatang sobrang natuwa siya. Ipinahayag ng prinsesa ang kanyang labis na kasiyahan. Sabing nagsawa na siya kamakailan. At pinaalala kay Pierce ang kanyang pangako. Napahintulutan siyang ayusin ang ika-4 na palapag ayon sa gusto niya. Namangha si Pierce habang pinagmamasdan siya. Napansin niyang naayos na niya ang lugar ayon sa kanyang panlasa. Nagtataka kung hanggang saan aabot ang kanyang kagustuhan. At ang mismong pag-iisip na ayusin ang tore ng isang Demon King ay tila isang kakaibang bagay na lang sa sarili nito. Ngumiti ang prinsesa ng mahinhin sa kanya. Sabi niyang hindi niya inasahan na pahihintulutan siyang lumabas ng tore. Ngunit masaya siya na dumating siya para tingnan ito. Biglang niyakap siya ni Pierce sa kanyang mga braso. Hiniling na humawak siya ng mahigpit. At lumipad palabas ng tore bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Lumipad sila sa himpapawid ng mabilis. At tumingin ang prinsesa sa mundo mula sa itaas ng. Malaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Aminado siyang hindi niya napansin ang kagandahan ng tanawin noon. Dahil lagi siyang nasa dilim nang siya'y dinukot. Namangha siya sa tanawin ng pagsikat ng araw at mga ulap. At bamulong sa sarili kung gaano kalawak ang mundo. Naalala niya ang kanyang monotonous na buhay sa palasyo. Kung saan bawat araw ay pareho lang sa nakaraan. Mula sa magical training hanggang sa pag-aaral ng mga batas. At akala niya gugugulin niya ang buong buhay niya ng ganito hanggang sa mamatay. Sinabi niya kay Pierce na baka siya lang ang tao, nalilipad sa ibabaw ng Ergast Mountains. Hindi pinansin ni Pierce ang mga impormasyon. At agad niyang itinutok ang atensyon ni Ernan sa gawaing kailangan niyang gawin. Hiningi ng prinsesa na tawagin siya sa kanyang pangalan, Ernan. Dahil magtatagal sila sa piling ng isa't isa. Pumayag si Pierce, ngunit sinabihan siya dahil nakalimutan ang kanyang posisyon. Nagbabanta na ipapadala siya sa ilalim ng bilangguan kung hindi niya gagamitin ang kanyang mga espiritu para hanapin ang mga soul flower. Humingi ng paumanhin si Ernan, at ginamit ang kanyang mga espiritu ng tubig at hangin upang maghanap. Inaasahan ni Pierce na tatagal ang paghahanap, ngunit kampante siyang mas mabilis sila kaysa sa kanya. Biglang sumigaw si Ernan na may natagpuan siya. Dama po si Pierce sa tinukoy na lugar. At nakita ang mga halimaw na nakapaligid sa bulaklak. Sinabi rin niya na may mga bisita na nauna rito. Lumabas ang isang grupo ng malalaking halimaw. At ipinaliwanag ni Pierce kay Ernan na ang mga ito ay lahi ng mga demonyo. Na umalis sa mundo ng mga demonyo. Hiniling niya sa kanila bilang Demon King. Na sumunod sa kanyang utos. Huwag galawin ang bulaklak at umalis. Ngunit tumanggi ang mga halimaw na sumunod. Sinabi nilang hindi sila nakikinig sa mga demonyo. Hindi nila gusto ang mga ito. At nagbanta na patayin siya. Tumawa si Pierce nang may pangungut siya. Kinilala na tama si Gordon. At naisip ang pagkakamali niya sa inaasahan na may lohikal na pag-iisip ang mga halimaw. Nagdesisyon siyang sunugin silang lahat at gawing abo. Matindi ang atake ng mga halimaw. Sumisigaw ng may galit upang ipagtanggol ang itinuturing nilang sa kanila. Nagsimula ang labanan sa gitna ng sigaw ng sakit at apoy. Inatake ng mga halimaw si Pierce. Sumisigaw sa galit, ngunit sinunog ni Pierce ang lahat ng nakaharang sa kanya. Isa sa mga halimaw ay nag-utos na sugurin ang pinakamahina muna. At itinuro si Ernan. Ang mga halimaw ay biglang sumugod kay Ernan ng may napakalakas na puwersa. Ngunit naglabas si Pierce ng nagbabagang apoy patungo sa kanila, na nagpatay sa lahat habang matatag na nakatayo si Ernan. Naalala niya na ang mga orc ng Bull Tribe ay kilala sa kakayahang talunin ng mga ogre kung sila'y magtutulungan.
Ngunit nakita niya ang mga halimaw na walang magawa at hindi makalapit sa kanya. Nagpalabas si Pierce ng napakalakas na demonyong enerhiya, na nagpapalam kay Ernan ng nakamamatay na kapangyarihan nito. Sa isang iglap, ang paligid ay naging ganap na pagkawasak, kung saan nakatayo si Pierce mag-isa sa gitna ng mga bangkay. Namangha si Ernan sa dalisay na mana na nagmumula sa ruby spiritual flower, na may katangian ng tubig at yelo, na nakita niya sa gitna ng nyebe. Ngunit binalaan siya ni Pierce na huwag maging gaaman, at pinanggako na bibigyan niya ito kay Ernan kung makakahanap pa siya ng iba, na nagpasaya at nagpasigla sa mga mata nito. Nagkomento si Pierce nang may pangungutya na ang mga tao ay natutuwa lamang sa gantimpala. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang ibang bulaklak na natagpuan si Ernan sa kabila ng kanyang pagsusumikap hanggang sa pagod. Bumalik sila sa Pierce Tower, kung saan nag-isip si Pierce tungkol kay Ernan at sa katotohanan na siya ang unang prinsesa ng Hilderan. Nagbulong si Pierce. Sa sarili na sa una ay akala niya ay nagkamali siya, ngunit naisip niyang maaaring mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa inaasahan. Sinabi ni Gordon kay Pierce na nakatanggap siya ng bigla at mabilis na tawag mula kay Granada, na nagsabi na ang bayani na si Highland Cargill at 32 pang ibang bayani ay umalis na sa kabisera. Ngunit hindi sila patungo sa Ergast Mountains. Ipinaliwanag niya na susunod sila sa klasikong landas ng mga bayani. Magbubuo ng koponan, gagawin ang mga misyon ng mga taga-roon, at palalakasan ang kanilang lakas habang naglalakbay. Nag-alok si Gordon ng mga alternatibong plano para sa paglalakbay ng mga hero. Hiniling ni Gordon kay Pierce na basahin ng mabuti ang mga plano. Ngunit nagulat si Gordon nang itapon ni Pierce ang mga ito sa tabi. Nalalo siyang namangha. Ipinahayag ni Pierce ang nakakagulat niyang desisyon. Hindi siya magpapadala ng anumang halimaw o balakid upang hadlangan ang paglalakbay ng mga bayani. Ipinaliwanag niya na ang mga hindi kumpletong balakid ay walang silbi, maliban sa pagpapalakas ng mga bayani. Iniutos niya kay Gordon na iparating ang mensaheng ito kay Granada, at samahan ang mga bayani kasama ang mga mercenaryo upang makuha ang kanilang tiwala. Nagkomento si Gordon na tulad ng dati, hindi sumusunod ang kanyang Panginoon sa mga tradisyonal na pamantayan. At nag-aalala kung paano haharapin ang mga bayani gamit ang kasalukuyang tore. Pinayuhan siya ni Pierce na palalakasan ang tore, ngunit gagamit siya ng dwarf. Mariing tumutol si Gordon, dahil sa kanyang palagay, ang presensya ng isang dwarf kasama ng tao at elf sa tore ay magiging katuwaan lamang para sa mga bayani. Napangisi si Pierce sa kanyang alagad at nagmura. Ipinaliwanag ni Gordon na hindi niya balak umasa sa dwarf mismo, kundi sa mga kagamitang mahiwaga na ginawa ng mga dwarf. Ipinaliwanag ni Pierce ang kanyang madilim at tusong plano, dahil sanay ang mga bayani sa karaniwang pamantayan ng Demon King. Aasahan nila ang mahihinang halimaw sa unang palapag, ngunit magugulat sila sa mga dosenang kanyan. Naunawaan ni Gordon na hindi handa ang mga bayani para rito. Iyan ay labis niyang ikinalungkot, at inamin na ang planong ito ay malayo sa mga pamilyar na pamantayan. Biglang sumigaw si Gordon nang may takot. Itinaturo ang isa pang kidnapang na bagong naganap. Lumipat ang eksena sa lungsod ng Wolfnir, ang ilalim na lungsod ng mga dwarf. Doon, si Logger Frederick, ang pinakamahusay na panday sa mga dwarf, ay masigasig na nagsasanay sa kanyang trabaho. Si Logger ay tila walang pakialam. Hindi niya alam na siya na pala ang susunod na target ng rebelde at tusong Demon King na nagbabalak na dukutin siya.